Hey, shoutout po sa inyo lahat and this Marzanyo again. Ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Hey, shoutout, syempre, shoutout natin ng matindi ang lahat ng mga nagmamahal at talagang nakasupport dito sa Kalingap. Shoutout natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Ate Edna. Kung di ikaw lagi, sinubukan ko. At syempre, shoutout natin ang pogi at talagang matalino at talagang nakapokus sa paggawa ng charity, Ruel of Malalag. Kakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. At syempre, ang pilit na pinababaksak ang magandang maganda na si Rachel Morales Matubang. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw Syempre, pagkat ikaw, Rochelle lang sa kalam, Rochelle forever. Anyway guys, simulan natin, no, at syempre bago ang lahat, no, yung mga magaganda at mga pogi dyan, syempre baka pwede naman paki-like, paki-share na rin po sa inyong mga mahal sa buhay at syempre sa mga kaibigan ninyo itong ating video reaction dito kay Ruel sa kanyang live na may pamagat, Nasaan Kami Nilangga? Ang ganda ng title, Nasaan Kami Nilangga? sa'yo, asahan mo ito sinta. Title pa lang guys, ulam na. Sobra, nasaan kayong dalawa? Ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. At eto na nga guys, bago tayo magsimula sa ating video reaction, try po natin na magbasa ng mga comments sa last video reactions natin. Sana napanood nyo po yung yung may pamagat na bakit ko ipe-flex si Ruel kung hindi ko siya gusto, di ba? At totoo naman guys, aminin natin, talagang maraming nalilito dito sa sa last video, sa last tanungan ni Rachel tsaka ni Ruel of Malalag. Try natin guys ulitin yung portion na yun, no? Kasi talagang nalilito sila eh. No, ngayon kasi titignan natin guys para maliwanag po. Titignan natin yung time frame. Tapos ano yung tanong, ano yung naging tanong at paano sinagot ni Rachel Morales itong tanong na to. So ito ata yung maraming maraming medyo nalito. Ewan ko ba't marami nalito. So try natin i-play muna natin to guys. Di ba, pag sinabing mahal mo yung tao, Si pagmamahala naman tayo. tayo mahal mo yung tao, di ba? Kasi marami nagsasabi, mahal mo naman yung tao, bakit mo papapatagilin? Di ba? So, ang question ko dito, bakit mo pa pinapatagal, kung mahal mo naman yung tao? So ang tanong niya dito kasi ni Justin, bakit mo pa pinapatagal? 'Di ba? Kung mahal mo, bakit mo pinapatagal? Ngayon, itong condition na to, guys, idalin natin tingnan natin yung sitwasyon para maintindihan ng lahat. So ipasok natin yung time frame, yung age, no? Yung time frame dito is si Rachel Morales ay 17 years old. Okay? Then ilang taon na ba magkakilala si Ruel at si Rachel? Unang tanongin natin 'yon. 'Di ba? Is almost a year na rin, no? So almost a year na rin yung nakalipas. Okay, ngayon, ang tanong dito ni Justin, ulitin natin, bakit pinapatagal? Ulitin natin to guys, play natin. At to guys, gagawin ko to ulit i-review ko to para sa mga nalilito. Play natin to. Ito, question pa kay Rachel. Para kay Rachel daw. Di ba, pag sinabing mahal mo yung tao, Tapos sinabi niya, nagbigay mo na siya ng condition para maintindihan ng iba. Di ba pag sinabing mahal mo yung tao,
So, ayun yung ano, dun siya humugot. Di ba pag sinabi mo yung mahal mo yung tao, okay? So, alam natin na si Rachel at, babalik tayo So, ilang taon, ang time frame dito, 17 years old si Rachel, minor. Tapos si Ruel of Malalag, no? At si Rachel ay matagal na magkakilala, 1 year ago. So, pag sinabing 1 year ago is matagal na yon. Ibig sabihin, lumalampas matagal na yon. Okay? Then, sinabi ang premise dito ni Justin, kung mahal mo, ulitin natin. Guys, pasasya na po Ito, question pa kay Rachel. Yung premise, tignan niyo yung premise. Di ba, pag sinabing mahal mo yung tao, Pag sinabing mahal mo yung tao, kasi, di ba, nakita naman natin, from the nag-start sa Davao hanggang ngayon, di ba? So, ilang months na yon or tamang months, no? Pero yung year na magkakilala sila ng Rochelle, isang taon na. So, yung from the, simula tayo dun sa Davao. Sa Davao, nagpahayag si Ruel na yung pagiging MU nila. Di ba? Nagpahayag na sila dun Dun sa, kung naalala niyo sa Davao, di ba? MU sila. So, ibig sabihin dun guys, dun tayo tumingin, no? Dun sa nagpahayagan na about sila sa pagiging MU nila. So, ulitin natin 'tong portion na to Kasi, may tanong niya, kung mahal mo yung tao, ulitin natin. Pasensya na po ito, question pa kay Rachel. Di ba, pag sinabing mahal mo yung tao, Di ba pag sinabing mahal mo yung tao, okay, tapos, Si pagmamahal na naman tayo. kaya mahal mo yung tao, di ba? Kasi kami nagsasabi, mahal mo naman yung tao, bakit mo papapatagilin? kung mahal mo yung tao, bakit mo papatagalin? So, ibig sabihin guys, from the start dun sa Davao tayo mag-start, kahit ngayon di birthday ni Rachel Pero kung mag-start tayo, pwede tayo mag-start sa birthday ni Rachel, medyo inamin naman nila May binigay silang date kung kailan sila naging MU, naging close So, doon from that date, May ata yun, no? So, doon from that date is, matagal na yon Kasi, na ngayon, February 2024. So, matagal na yon from the start dun sa birthday. So, sa birthday tayo pupunta. So, matagal na yon Then, sa Davao, alam na natin, from the Davao, then yung mga lumipas na panahon, nagsasalita na sila na mahal nila isa't isa. Ngayon, ang tanong dito, no, di ba pag kung mahal mo yung tao, bakit mo papatagalin? So, meaning, matagal na talaga. Kasi kung sinasabi niyong mahal nyo, bakit di kayo hindi mo siya sinasagot? Di ba? Alright. So, ang nasa isip ni Rachel, guys, analyze ko lang. Ang nasa isip dito ni Rachel, yung edad niyang 17 years old. No, yung from the start na nakilala niya si Ruel at nagpahayagan sila na mahal nila isa't isa. Bakit ganon? No? Matagal na kayo, pero sinasabi niyo mahal niyo isa't isa, bakit? Ba't ang tagal? Ang ng kakaaminan. So, play muna natin ito, guys. Sasya na po medyo nalilito Diba? rin ako. So, ang question ko dito, bakit mo pa pinapatagal? Kung mahal mo naman yung tao. Bakit mo pinapatagal kung mahal mo yung tao? So, masasabi nating tanong is valid kasi matagal na sila Si Rachel sa si Ruel magkakilala. Sabi natin, 1 year na ago. So, tama yung tanong. Ngayon, ang tanong dito, kung mahal mo, bakit pinapatagal? 'Di ba? Ang tanong doon kasi, bakit hindi mo na sinagot nung from the ang tagal-tagal nyo na, ba't di mo pa siya sinasagot? Play natin 'to. Diba? Yata. Diba? Iba naman yata yan Personal yan. Parang personalan yan Personal yan! Kasi yung tanong mo At least. Naparunok sa ako. Ganto kasi yun. Hindi ka magtanong. Ayan, wag ganun. Ayan, sasagot si Rachel. Kasi, mangyayari, from the age niyang 17 years old. 17 years old siya, no, nung nagpapahayagan sila na mahal nila yung isa't isa. Nakirinig naman natin sa mga vlog No, matagal na yun, guys. Sabi natin, kahit sabi mo 3 months ago 'Di ba? Sinasabi niyo mahal niyo isa't isa. Mahal ko si Ruel kahit dun sa teleserye, nagbitaw si Rachel na mahal niya si Ruel. So, doon pa lang matagal na 'yun So, ako nasa isip ko talaga dito, yung sinasabi ni Rachel, yung from the time
na nagsabihan sila na mahal nila yung isa't isa. Nagpahayagan na sila na magka-MU sila. Ganito. Ako, nasa isip ko talaga yung pagiging 17 years old ni Rachel eh. Tuloy natin. Ganito kasi yun. Ganito kasi yon. O, play natin. Para po sa kaalaman ng nakararami. Ayun. So, in-address niya para sa lahat na para sa nakakarami. No? Sa lahat to para sa atin. And then, play natin. Seryoso ako, kuya. Ano ba? Siyempre, may mga dahilan po tayo. Tsaka, hindi dapat sarili lang natin iisipin natin. Oh, 'di ba? So ang dahilan sabi niya rito para sa lahat, syempre may dahilan tayo. 'Di ba? Ibig sabihin, may dahilan siya kung bakit noon pa hindi niya sinasagot si Ruel. Oh, tuloy natin 'to. Tsaka, ang love naman po, nakakapaghintay naman po yan kung talagang para sa'yo. Oh, 'di ba? Kasi nga po, may mga priority po tayo na kailangan pa nating unahin. Ayun. So, may priority pa tayo na dapat unahin. Kung tutuusin, yung iisipin mo yan, dapat feeling ko lang to guys, ang nasa isip ni Rachel, yung noon. Kasi noon pa, nagsasalita na silang mahal nila isa't isa. Pero bakit hindi mo sinasagot si Ruel? Sabi kasi ni Justin kung mahal mo, bakit kailangan patagalin? Ibig sabihin, nung time na sinasabi na mahal nila isa't isa, bakit hindi mo sinabing ba't di mo siya sinasagot? Ngayon sinagot ni Rachel. Yun yung tanong doon guys Kung titignan mo yung time element, yung time na nagsalita sila na mahal nila isa't isa, noon pa yung matagal na yun Pero bakit hindi mo siya sinasagot? Sagot ni Rachel, kasi nga may mga priority. Try natin. Kasi, syempre, nasa minor pa lang tayong edad. Nakita nyo? So, sinasabi niya rito, nasa minor tayong edad. Ibig sabihin, yung sinasagot niya rito, yung time na nagsasabi na sila, mahal nila isa't isa. At eto nga, is minor siya. So, lumalabas, nasa isip niya rito, noon. Hindi yung currently. Iba kasi naisip nila ngayon. At sa darating. So, pinapaintindi ko kaya iba nalilito kasi yung time element na wala sa isip nila. Kaya tsaka yung sinabi ni Rachel, kasi minor. Ibig sabihin, kumbaga, noon, nagsasabi nyo, mahal nyo isa't isa. Ba't hindi kayo official na sabi na, kayo na? Bakit hindi mo siya sinagot? Kasi nga, meron siyang priority at minor siya. Hindi ba? Tuloy natin. Syempre, kailangan pa rin natin na isipin kung ano yung mas makakapabuti sa atin pagdating ng panahon. Di ba? Okay. So, yung pagmamahal po nakakapaghintay. At kailangan po natin unahin po muna yung magiging future natin. Kailangan natin makatulong sa magulang natin, sa mga kapatid natin. Siyempre, bilang isang panganay, kailangan natin na i-priority yung sarili natin, yung family natin. Siyempre, si Papa iisa na lang at medyo pa si Papa kasi nga wala na siyang trabaho at kailangan natin siyempre isipin yung family natin muna, i-priority muna natin yung buhay natin bago pang sarili natin. Di ba? So sinasabi ni Rachel dito, may nagsasabi, hindi, once daw yung gusto niya. Hindi once yun. Iba yung once sa needs. No, needs niya to No, hindi yung once, needs niya yung sinasabi niya kasi walang trabaho yung tatay niya. So ngayon, para sa akin to guys kasi nag-start sila nagsalita ng mahal nila isa't isa. Long time ago na rin, di ba? Pero hindi lumalabas, hindi pa talaga sila, di ba? Pero hindi niya sinasagot si Ruel kasi meron siyang priority. Okay? So sana naiintindihan niyo So but that's why hanggang ngayon hindi pa rin niya sinasagot kasi iniisip niya yung priority. Priority niya yung pag-aaral at yung tatay niya at yung family niya. Malinaw yun, guys. Okay? Tuloy natin. Yun po ay para sa sa awareness lang sa mga nanonood. So sinabi ni Justin for awareness sa mga nanonood. Bakit? Kasi 'di ba may mga Darating din po tayo dyan. may mga So doon pa lang sinabi ni Rachel, darating po tayo dyan. Meaning, sasagutin niya. Sasagutin niya si Ruel. Kaya nagugulat ako, saan nanggaling yung salitang paiba-iba ng desisyon tapos iba natatakot kasi para ang dating hindi sasagutin ni Rachel. Sabi niya darating din po tayo dyan. Kaya lang, I don't know kung iba nag-expect dapat pagka 18, sagutin. Di ba? Alam niyo ba guys,
kung sasagutin ni Rachel si Ruel, maganda, pwede. Pero meron din yung implication na pwedeng i-bash si Rachel. Sabihin, ang landi mo, nag-18 ka lang, nag-boyfriend ka na agad. Kung ako naman din si Rachel, may isip ko nga, no, baka isipin nila, nagtitake advantage ako, ginagamit ko tong ano. Maaring ganun, guys, eh. Maari siya mag-hold back, pero hindi ibig sabihin, ayaw niya. Sabi nga niya, darating tayo dyan. Pero ako, I don't know kung pagka 18 niya or after a month, after a year, or after 5 years, maaaring ganun. Pero, niliwanag niya, mahal niya si Ruel, darating po tayo dyan. Ang tingin ko dito, dating po tayo dyan, yung officially na sila na. 'Di ba guys? Iba ano lang, nagmamadali at nag-overthink. At di ko makita talaga, manood kay sa akin kasi, wag na kayo manood sa iba. Manood kay sa akin, mas maliwanag ako mag-explanation eh. Binibigyan ko na kayo ng maliwanag na explanation. At ang problema sa inyo, na wala yung time frame. Kasi matagal na silang sasabing, mahal mo. Mahal kita Ruel, mahal kita Rachel. O matagal kayo nagsasalitaan, bakit pinapatagal nyo? Kasi nga ang tanong ng mga viewers, ba't nyo pinapatagal? Sinabi na nga ni Rachel, minor siya. Tapos meron pa siyang priority, kaya hindi niya sinasagot-sagot hanggang ngayon si Ruel. Okay, tuloy natin. Nagko-question, di ba, about sa kanila, ganito, ganyan. So, at least, alam wait niyo. lang. About po, Tapos ito, papasok si Rachel. Ito, dito nyo kunin yung tamang sagot. Tignan nyo guys sabi ni Rachel. pala dun sa nabasa ko kanina sa comment na yung sa vlog ni Kuya Rab na nagsabi ako na 17 magsi-17 pa lang ako noon at tinanong ako kung pag 18 So, sinabi niya, tinatanong siya ni Kalinga Prab. During that time, magsi-17 pa lang siya. Pero, during that time, hindi pa nagsasalita ng I love you at mahal kita sila Ruel at Rachel. Pero inamin niya dito, nangako siya. Ulitin natin. ko magbo-boyfriend na ako. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung magbo-boyfriend kung sasagutin ko na si Langga kasi nga Yun. Dito na naggulantang. No, hindi ko alam kung sasagutin ko si Langga. Ulitin natin. ako eh. Pero pwede pa rin naman po yung mabago eh. 'Di ba? Pero pwede pa rin 'yun mabago. So dito, siguro nagkaroon ng twist eh. Tingnan niyo guys ipe-pray ulit natin Pero si Kuya Alex naintindihan niya agad eh. Si Kuya Alex kasi alam niya yung sagot eh. Ulitin natin. Basa ko kanina sa comment na yung sa vlog ni Kuya Rab na nagsabi ako na magsi-17 pa lang ako noon at tinanong ako kung pag 18 ko magbo-boyfriend na ako. Yun. So, sabi niya kung tinanong siya ni Kalinga Prab kung pagdating niya ng 18 kung magbo-boyfriend siya. Then sabi niya, Sa totoo lang po, hindi ko alam kung magbo-boyfriend kung sasagutin ko na si Langga kasi nga nangako ako eh. Pero so ngayon bumalik siya. No, hindi niya alam kung sasagutin niya si Langga. Kasi nangako siya. Kasi ang nasa isip ni Rachel, nangako ko kay Kalinga Prab dun sa interview. Siyempre nandun yung ego ni Rachel eh. Na sinabi niya hindi siya magbo-boyfriend pagka 18 eh. Sinabi niya eh. No? Ulitin natin guys. Kasi nandun yung ego niya. Hindi ibig sabihin, nagdadalawang isip siya dito kay Ruel. Hindi. Ang liwanag na ito guys. Tingnan nyo. basa ko kanina sa comment na yung sa vlog ni Kuya Rab na nagsabi ako na magsi-17 pa lang ako noon. Magsi-17 pa Tinanong lang. ako kung pag 18 ko Sabi niya, magbo-boyfriend na ano ako. ba ito ay mag-post? Sabi niya rito, magsi-17 pa lang siya noon. Okay? So, medyo takot siya doon eh. Magsi-17 pa lang siya eh. Magsi-17 pa lang ako noon at tinanong ako kung pag 18 ko magbo-boyfriend na ako. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung magbo-boyfriend kung sasagutin ko na si Langga kasi Dito lang nag-focus yung iba. No, sa totoo lang, hindi ko po alam kung sasagutin ko si Langga. Sabi niya. No, doon lang sila nag-focus. Hindi nila tinuloy. So, parang kay Rachel, nandun yung ego niya kasi nangako ako kay Kalinga Prab sa interview na hindi ako magbo-boyfriend. So, parang nasa isip niya, ego niya, parang nagdalawang isip ako na sagutin ko si Langga pagka 18. Okay? Tuloy natin. nga nangako ako eh.
Pero pwede pa rin naman po yung mabago eh. Pero pwede po yung mabago. Ano ba yung pinangako niya? Na hindi siya magbo-boyfriend. Hindi siya magbo-boyfriend ng 18 years old. Hindi siya magbo-boyfriend ng 18 years old. Pero, sinabi niya rito, ulitin natin guys ha, pero inamin niya rito na pwedeng mabago yun. Ang alin? Ang pwedeng mabago, yung pinangako niya na pagdating ng 18, hindi siya magbo-boyfriend. Ngayon, babaguhin niya. Maaari niya sagutin si Ruel pagka 18. Ang linaw na ito, guys. Doon lang sila nag-focus sa salitang hindi, nadalawang isip siya kung sasagutin niya si Ruel. Tignan niyo, ulitin natin. Sa vlog ni Kuya Rab na nagsabi ako na 17, magsi-17 pa lang ako nun, at tinanong ako kung pag 18 ko, magbo-boyfriend na ako. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung magbo-boyfriend, kung sasagutin ko na si Langga, kasi nga, nangako ako eh. Pero, Di ba nga? Kasi nga nangako siya. Hindi ko po alam kung sasagutin ko si Langga kasi nangako po ako. Pero dito, babawi siya, parang mabibreak niya yung promise niya na yon. Inamin naman niya, sa totoo lang, hindi ko alam kung sasagutin ko si Langga. Kasi, dahil, recorded yung pangako niya na yun. Naka-record yun. Kasi mababas siya. O Rachel, paiba-iba ka ng Sabi mo, hindi ka magbo-boyfriend ngayon. Ngayon, magbo-boyfriend ka pala. So ngayon, parang sinasabi ni Rachel, hindi niya matutupad yung pangako. Ngayon, nagdalawang isip siya, teka, nangako nga pala ako dun sa ni Kalinga Prab. So, sagutin ko ba si Ruel o wag na muna pag 19 na lang ako? Kaya after ng ko. So, nagdalawang isip siya. Tapos, binawi niya rito. Sinabi niya rito, pero pwede pa rin naman po yung mabago eh. tapos nag-react si Kuya Alex. Di ba? Positive 'yun, guys. That's a positive side. Ibig sabihin, pero sabi niya, ulitin natin para malinaw. Ulitin natin. 17 pa lang ako nun, at tinanong ako kung pag 18 ko, magbo-boyfriend na ako. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung magbo-boyfriend, kung sasagutin ko na si Langga, kasi nga, nangako ako eh. Pero pwede pa rin naman po yung mabago eh. Pero pwede pa rin 'yun mabago. Tumawa si Rachel eh. Naintindihan ni Kuya Alex eh. Kalma mo. Di ba? Ibig sabihin, pwedeng sagutin niya si Ruel. Kahit sabihin natin nangako siya, ibibreak niya yung promise niya na yun for Ruel of Malalag. So, either pwede niyang sagutin, pwedeng hindi. Pero sabi niya, pwede. Pinutol niya yung pangako na yun at mataas ang chance at nararamdaman ni Ninong, ni Kuya Alex, nasasagutin niya si Ruel. Ako, nag-gets ko ganun eh. Di ba tama ako? Tuloy natin. Pero ngayon po, hindi ko pa rin naman po sinasagot si Langga. Tsaka, Sinabi andyan pa rin po yung niya rito, limitation na. guys, sinabi niya rito, inamin niya, hindi niya pa, pero hindi ko po sinasagot si Langga. Kasi nga, she's 17 years old, hindi siya pwedeng sabihin na, opo, sinagot ko na po si Langga. Di mayayari sila. Sometimes, tandaan nyo guys, sa social media, hindi mo pwedeng sabihin lahat. As in guys, hindi pa pwede, di ba Sir Mars vlog, dapat totoo. Oo, totoo, pero, pero come on, ang daming mga tanga at bobo. Pag bobo at tanga ang kausap mo, hindi ka pwedeng direkta maipag-usap. Sometimes, tawag dyan reverse psychology. Sometimes, kailangan mong gawin kasi para maingatan ka your privacy. No, iba, minsan magsalita ka lang, siniseryoso, kaya mo ang tanga. Totoo lang guys, maraming tanga dyan. Porque sinabi mo, siniseryoso. Hindi nila alam ibig sabihin ng reverse psychology. Ganon. Yun yung tulad nung last time, sabi, yung mga magdidildil naman ng asin. Ngayon sinagot ko, gusto mo sampalin pa kita ng 100k eh. The reverse psychology yun eh. Niyabangan mo ko, niyabangan kita. Tawag doon, reverse psychology lang. Pero pinasama ako, mga tanga nga. So ngayon, sana nakukuha niyo yung ni Rachel doon. Hindi lahat sa pagkakataon sasabihin niyan totoo, tsaka ni Ruel.
Ako naiintindihan ko yun kasi nasa social media sila at naiintindihan ko guys. Tandaan nyo guys, yung pagkakaroon ng relationship sa minor ay mabigat na kasalanan sa batas. Kahit sabihin mo pa na pumayag yung magulang. Ito guys, totohanang usapan. Kung may mga abogado rito, i-correct nyo ako. Nakausap ko yung abogado kong kaibigan, dati pa. Tinanong ko about sa ganito. Ang minor po, hindi yan, kapag yan, sinamin nyo na may relasyon kayo sa harapan ng maraming tao in public at na minor pa siya, pwedeng makasuhan si Ruel of Malalag. Kahit sabihin na natin, pumayag yung magulang. Tandaan nyo guys, no, ang mga kalaban ni Ruel is Republic of the Philippines. People of the Republic of the Philippines. Kahit sino pwedeng magkaso sa kanya. Tandaan nyo yan. Yan sir, kahit na pumayag kahit pumayag. Kapag mayroon dyan nag-trip na, kunwari, sinabi nila sila na, may nag-trip dyan kahit sino pwedeng kasuhan si Ruel na ng minor. Yun po yung totoo doon. 'Di ba? Kaya ako sinasabi ko, hindi ko naman ako hayagan sinasabi ko, hindi naman parang sila na. Pero hindi ko sinasabi, opinion ko lang yan, ganyan. Kasi hindi ako pwede magsabi na sila talaga. Dahil foul yun. Dahil minor pa yan. At di naman tayo nagpo-promote ng magkaroon ng gano'n. No. Of course, puso ng tao, hindi mo mapipigilan yan. Di ba? At yun is beyond the law of ng tao. Batas ng tao lang yan, pero batas ng Diyos ang masusunod. Kaya lang, may batas tayo sa Pilipinas Ganun talaga Kailangan natin sumunod Pero may batas ang Diyos sa puso. Hindi sakop ng batas ng tao yun. Batas na ng Diyos ang bahala doon. Puso nila yan. Nagmamahalan sila. Ang gagawin mo? Papakialaman mo. Ay, sa ibang bansa, 17 years old, matured na yan Sa Pilipinas lang, 17 years old ay, hindi pa matured. Hindi pa fully matured. Pero sa ibang bansa, 18 years old, 17, matured na yan Kaya nga iba, di ba, may mga mambabatas, sila Duterte, gustong ibaba yung maturity, no? Kahit 14 years old, 15 ata, parang ganun daw nagkakamali. Gusto nilang patawan na ng kasalanan yung ganung age. Syempre mahabang usapin yan Kasi naniniwala sila 14, 15, 16, 17, matured na yung iba, alam nila ginagawa nila. Kaya minsan ginagamit yan ng mga kriminal, ng mga sindikato, itong mga kabataan natin. No? So that's why. So mahabang usapin yan guys, labas tayo dyan. Pero sana nakukuha nyo yung reason nila. Huwag tayo masyadong advance mag-isip. Yung iba, overthink. Ang lino naman sinabi ni Rachel, pwede niya mabali yung pangako ni Rab. Kailan naman sinabi niyang nagdadalawang isip siyang sagutin si Ruel? Kasi nga, meron siyang pangako. Tandaan nyo guys, pag nangako ka, mahirap yun. Ngayon, ibibreak ni Rachel. Sinabi niya, ibibreak niya Pero pwede pong yun, mabago. Pwede niya sagutin si Ruel after pagka-18 niya. At pwede namang hindi. Pero hindi naman niya sinabing hindi niya nga totally sasagutin. Sabi nga ni Rachel, darating po tayo dyan. Hindi niya ba inulit yun? Ang pinokus niya lang kasi, yung sinabi ni Rachel na nagdadalawang isip siya sasagutin si Ruel kasi nga meron siyang pinangako. Malinaw na to guys Ewan ko na lang kung magdadalawang isip pa kayo kay Ruel at Rachel. Sana malinaw. Hindi na, ayaw nyo kasi manood sa akin Ayaw nyong magko-comment lang kayo pero hindi kayo nanonood. Yan ang problema sa inyo Halinaw na guys. Ano yung time frame? Time frame, yung condition, ano ba yung implication? Sana maisip nyo yung ganun guys. Hindi yung ayaw na namin kay Rachel. Binabash nyo na. Di ba? Hindi kayo totoong hindi kayo totoong supporters. Ano lang kayo talaga? Nakikisabay lang kayo. Sana nagigets nyo ako guys. Pero hindi ko sinasabing pagka-18 ni Rachel, sasagutin niya na, hindi ko po alam. Si Rachel lang po makakaalam yan. At walang problema yan, kahit di niya pa sagutin, kasi sabihin mong sagutin niya pa yan after, pagkatapos ng pag-aaral niya, walang problema Kasi naman parang, di ba, wala nang problema. Kung totoo nagmamahalan pa rin naman sila Enjoy naman si Ruel Di ba Ruel? Tama ba ako? Di ba? Namin bawat isa as Special someone? ganyan. Okay. Mukhang kami na walang label na. Wow. Di ba? Mukhang kami na, pero walang label. Inatiis nga ni Ruel ng 1 taon Much more pa kaya kung matiis niya pa ng ilang taon.
'Di ba? At least ang malaga dito, nagmamahalan sila. No? Parang sila na walang label. 'Di ba, Ruel? namin bawat isa as Special someone? ganyan. Okay. Mukhang kami na walang label na. Wow. Namin Mukhang kami na walang label. Pwede naman ganun yung relasyon. Kailangan ba talaga mag-shota talaga? O, pwede namang hindi eh. Basta sila, nandyan sila. Di ba? Saka walang problema yun. As long as nagmamahalan sila, guys, napaka-sweet nila sa harapan. At nakikita nyo naman yung mga vlog, guys. Itong live na to, mukhang okay na okay. No, talagang itong live na to, talagang dito mapapanganga ang mga basher. Di ba, Roel of Malalag, no? So, basahin muna natin. Sana naintindihan niyo po. Ay, hirap na, anak ko. Malalagutan na ako ng dito, ng ugat sa leeg. Ang hirap minsan mag-explain. No, basta na lang, nakita lang yung putol na video, yung edit, nagdadalawang isip po kung sasagutin ko si Roel. Ayun na, umiyak na. Hindi na inunawa ko ano yung sinabi ni Rachel at yung tanong, bakit ganun yung tanong at yung time frame. Matagal na kasi nagsasalita na I love you, mahal kita. Matagal na yun na, oh. Baka hindi mo pa sinasagot. Matagal na, di ba? Oh. Kung sana dapat ang tanong dyan, so, tsaka na ako magtatanong, pero may tanong ako sa isip ko. Ilang naman yun eh. Mahirap ba intindihin yun? Saka sabi ni Rachel, darating po tayo dyan. O, buti sinabi niya, wag lang kayo umasa, umuwi na po kayo. No, wala po kayong mapapala sa amin. Hindi naman sinabi ni Rachel, sinabi niya, darating po tayo dyan. Yung iba lang nagmamadali. Akala mo naman silang makikipagrelasyon. Tandaan nyo guys, babae siya. Babae si Rachel. No, she have a right, no, na magpumili, siya ang may karapatan na mag-decide din yan kung sasagutin niya si Rolo hindi. Pero malinaw na sila na walang label. At si Rachel, sabi nga niya, darating tayo dyan. At pero sabi niya, mababago na yung pangako niya kay Kalinga Prab, mukhang mababago yun. Kaya nga si Kuya Alex napagano, napatayo eh. Nakuha agad ni Kuya Alex, malinaw yun lang eh. Napatayo siyang ganun eh. Ibig sabihin, talagang sure na yan. Hindi ko na sinasabing sure, baka sabihin nag-ano ko. Pero para sa akin, opinion ko lang, talaga maaaring sure na yan. Ang tanong lang dyan, kailan niya sasabihin yung oo? Hindi ako nagmamadali kung sagutin man niya si Ruel ngayon or after 5 years, after 1 year, after 6 years. Malay natin. Diba? At hindi lahat ng bagay sasabihin nila sa atin. Hindi po. Nasa social media sila pero hindi ibig sabihin yung privacy nila, yung karapatan nila, sasabihin nila sa buong mundo. Hindi po ganun. Kung gusto mong pumasok sa mundo ng social media, huwag mo ilabas lahat. Delikado. Dahil maraming tanga at mukhang gago. Di ba? Marzano TV lang malakas. Marzano TV 2.0. Alright. Please subscribe. Di ba? Abang na lang tayo guys. Pero hindi totoo na walang mangyaring sagutan. Iba talagang maganda na kayo. Mag-ready na kayo. Parang sinasabi daw iiwanan si Ro. Wala namang ganun sinabi eh. Sabi nga ni Rachel, darating po tayo dyan. Kawawa naman ako, maghihintay ako kahit matagal yan. Kung malapit na, edi mas okay. Masaya pa rin ako, di ba? Rochelle lang sa kalam. Rochelle forever. Di ba? Sabi ni Marikang, Kuya Mars, I love Rochelle because they true to themselves, not like other people. They're hypocrite. They are judgmental, but they should check themselves in the mirror and see if they're perfect or didn't commit any sin. Agree. If they're perfect, then you can judge them. Rochelle, I love my Rochelle. They are God-fearing children. Love you too, Kuya Mars. Thank you at I love you too, Ma'am Marikang O si Pina Beltran, does it need to be announced the relationship? It's only between them. Exactly. Di naman nila kailangan i-announce yan eh. Kasi karapatan nila yan guys eh. Sila lang nakakaalam yan eh. Agree ako dun kay Mamusipine. No?
Pero na lang, bonus na lang kung i-aminin nila sa atin, bonus na lang yun. Yung mga nagmamadali, walang alam sa batas yan. Buga ng buga. Basta na lang, ganyan, ganito, ganyan. No, only between them, yes, di sinasagot si Ruel, but as we always say, actions speak louder than words. Exactly. What you see is what you get. Diba? Don't forget. Si user, Sir Marzano TV 2.0, basta ako masaya ako para sa kanila. I love so much Rochelle, Langga, Rachel at Langga, Ruel. Lang ako at silent viewers ng Kalingap since kay Lola Damiana. At mula na scout si Rachel ni Vincent Calyada, di na ako bumitaw sa kanila. Kaya thanks a lot kay ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. Kalingap Rap, salamat talaga sa kanila. At sa iyo, Sir Marzano, sa support na ibinibigay mo sa kanila. Isa ka sa gusto kong reactor ng Rochelle. Ang edad ko ay 69. Uy, mami, hello po ah. Tama ba, no, Rochelle? Pero super kilig ako sa kanila, God bless, diba? Mami, thank you so much mo. 69 years old na, diba? Grabe yan, ha? Jusa 84, mahal ni Rachel si Ruel. Kaya lang, iniisip niya kung sasagutin niya si Ruel agad. Madaming ba siya nag-aabang sa mga fans ni Rachel, tiwala lang kay Rachel, alam niya, kailan sasagutin si Ruel. Huwag pangunahan si Rachel, alam niya, priority niya, alam ni Ruel kung mahal ba siya ni Rachel. Diba? Thanks so much po. Kasi nga, nag-focus lang sila sinabi ni Rachel na kung sasagutin. Kailan naman niya kung sasagutin kasi nga nagda-doubt siya dahil doon sa pinangako niya. Yung pangako na yung binali niya, mababa siya. Kaya nagdadalawang isip siya. Hindi dahil nagdadalawang isip siya, hindi niya mahal si Ruel. Ano ba? Hindi naman niya sinabing nagdadalawang isip ako kung mahal ko si Ruel o hindi. Yun ang tanong dun eh. Sinabi niya lang naman kung sasagutin niya o hindi. Ibig sabihin, kung sasagutin niya ba, kasi nga nangako siya sa 18 years old, hindi siya magbo-boyfriend. Pinangako niya kasi kay Kalinga Prab yun sa interview. Pero yung isa hindi niyo kinonsider. Sinabi niya, pero pwedeng mabago yun. Hindi kayo nag-focus doon. Ano ba? Ano yung pagkarinig nyo? Para nagdadalawang isip po kung hindi sasagutin si Ruel. Biglan yung umiyak kayo, pinatay nyo yung cellphone. Tuloy, nagkamali kayo, nag-usap-usap na kayo sa GC kung ano-ano. Si Rachel, ganto. Hindi na sasagutin si Ruel, hindi na alpa, iba-iba lang sinasabi, hindi na. Ano ba guys? Kayo may problema, hindi si Rachel. Sinabi niya nga, darating po tayo dyan. Hindi niya sinabing hindi niya mahal. Sinabi niya lang, nagdadalawang isip siya kung sasagutin. Pero hindi niya sinabing, nagdadalawang isip po ako kung mahal ko siya, hindi. Ayun, pwede pa yun eh. Talagang mag-iiyak ka. Talagang, pag sinabi niya, ay talaga kahit naman ako, magdududa na ako. Sabi niya, mahal. Hindi, sinabi lang naman niya, sasagutin eh. Nagdadalawang isip siya, sasagutin. Ano ba? Magkaiba yung sasagutin sa mahal. Ano ba? Buti siya, nung tinanong siya ni Justin, Oy Justin, anong pinagsasabihin mong mahal? Di ba sinabi ni Justin? Kung kasi sabi ng iba, kung mahal mo. O sana sinabi ni Rachel, anong pinagsasabi mahal mo? Hindi ko mahal si Ruel. Sana doon pa lang sinabi niya, hindi ko mahal si Ruel. Hindi naman niya kinontra eh. Kung mahal nyo, bakit nyo pinapatagal? Sinabi ba ni Rachel na hindi namin mahal ang isa't? Wala naman siya sinabi. Ang usapan doon, bakit pinapatagal? Yung bakit hindi mo pa sinasagot? Pero hindi niya sinabing hindi niya mahal. Wala akong narinig. Kayo lang talaga nag-create ng ganun. Tama ako. Grabe to si user. Tawang-tawa ko sa kwento mo, Sir Marzano. Ma'am Teresita Esta, panghawakan natin sinabi ni Dong, what you see is what you get. Simple, yun lang yun. Ayan what you see is what you get. Tapos yung sinabi niyang, parang kami pero walang label. Mahirap bang intindihin yun? Grabe kayo. Wensky Kabasita, have a blessed day sa Marzano. Thanks always support sa ating palangga. Silangga Rachel Bata, but yung isip niya ay matanda. Kaysa sa iba na matanda, mga paurong ang isip.
Oo, paurong yan. Lalo yung mga nagkakalat yan sa mga live section. Mukhang tanga. Paiba-iba daw ng isip. Tas si Rachel daw, hindi siya sasagutin si Ro. Wala naman sinabing hindi niya sasagutin eh. Tsaka wala naman sinabing hindi niya mahal. Ano ba? Sinabi niya lang na nagdadalawang isip siya. Kasi nga nangako siya. Paulit-ulit ako. Guys, kanina ko pa inuulit yan ha. Nagdalawang isip siya dahil nga sa pangako niya. Ang hirap guys, no? Kaya yung iba, alisin daw yung mga reactor. Tama, kung wala si Marciano TV, may magpapaliwanag ba? Oh, aalisin niyo yung mga reactor. Paano na lang pag walang reactor katulad ni Marciano TV? Di ba guys? Yun ang naman yun eh. Sabi ni Amy Condolon, basta kami Idol Mars, focus lang muna kami sa marathon sa mga upload na Idol Well, ayaw na muna namin kay Langga. Okay, tama, malito. Bakit naman ganito, Ma'am Amy? Ayaw mo kay Rachel. Anong ginawa ni Rachel? No, ayaw na muna namin kay Langga Rachel kahit pamahal yan ni Idol. O, di ba? O, ganito ang problema. Masyado tayo nag-advance dahil lang sa sinabi ni Rachel. Nagdadalawang isip pero hindi nyo tinapos yung sinabi niya. Ayaw nyo na kay Rachel. Bakit? Sabi nyo, nakakasakit kasi sa damdamin namin lalo kay Idol Louie. Isipin pa lang namin baka maghihintay si Idol ng walang hihintayin. Ano ba? Hindi naman niya sinabing sabi nga darating po tayo dyan. Sinabi niya lang hindi niya muna sasagutin kasi nga nangako siya. Pero sabi niya babaliin niya kasi nga minor siya during that time. Pero sinabi naman niya, sabi niya, darating po tayo dyan. Tapos sabi niya, pero pwede po mabago yun. Di ba sinabi niya? Tsaka anong problema kung maghintay si Ruel ng 1 buwan, 1 taon? O anong problema doon? Okay, naintindihan po ko, hindi po ako galit, Ma'am Amy ha. Pero, wala kang dapat sakit ng damdamin. Wala sinabing mali si Rachel. Sinabi niya lang hindi sasagutin, nagdadalawang isip sasagutin, pero hindi niya sinabing nagdadalawang isip po kung mahal ko siya. Hindi naman eh. Naintindihan ko kayo, nasasaktan yung damdamin ninyo. Sabi niya lang kay Idol, isipin pa lang namin, baka maghintay si Idol ng walang ihintay. Ano ba? Sabi nga ni Ruel special nga sila parang sila na, pero walang label. Tapos sabi niyo walang hihintayin, sila lang nga Yun nga lang, wala lang label. Ang sakit sa puson. Nakakadismay na kasi silang Rachel, di namin tinapos live niya. Tignan nyo, hindi nyo tinapos Ayan, ito problema, tingnan nyo, nakakadismaya na kasi silang Rachel, di namin tinapos live niya, kahit viewers lang kami, pero nagpupwedeng kami para sa makamarathon lang. O, di mo? Tignan mo, hindi mo tinapos. Tsaka baka di ka nanonood sa akin, no? Ang liwanag ng mga paliwanag. Hindi nyo pa rin naintindihan yun? Sorry po, hindi kami basher. Naglabas lang kami ng salubin namin from Surigao del Sur France Group. Okay lang, mami, no? Hindi po ako galit sa inyo. Naiintindihan ko po kayo dahil dahil yan, tulad yan, nagla-live si Rachel, hindi nyo tinapos. Talagang hindi nyo maintindihan nyo, mami. Sana manood po kayo sa akin. Panoorin nyo ng buo, huwag kayo mag-i-skip ng ads mula umpisa hanggang dulo, tapusin ninyo, ha? At huwag na kayo manood kung saan-saan dyan. Dito lang kay Marciano TV 2.0. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. Hindi kayo mabibigo dito sa atin, no? Sabi niya, salamat Ma'am Amy, huwag kayo masaktan sa akin, pero talagang nahihirapan ako sa inyo. Wala namang sinabi nagdadalawang isip po ko kung mahal ko si Ruel hindi. Wala namang ganun. Sinabi niya lang nagdadalawang isip ko nasagutin si Ruel. Kasi nga, bakit? Kasi nga nangako siya, hindi siya magbo-boyfriend ng 18. Pero, sinabi niya, pwede pong mabago yun. Kaya napatayo si Kuya Alex Hindi ba nag-gets yung guys? Ang sakit sa puson. Susit Bigor, basta ako Rochelle lang forever, masaya ako. Meron silang ni Ruel, matubong basta mahal na mahal nila ang isa't isa. Tama to. Diba? Si Haima Channel, sila Coco Martin at Julia Montes nga, never silang umamin na sila na. Salamat Ma'am Haima Channel Kahit na ilang babae pa ang nakapar ni Coco sa mga serye niya,
pakisama lang si Coco sa mga partner niya. At now, may mga anak na daw sila. Never nilang sinabi o pinakita sa Sokmed. Iwas basher lang kasi sila. Kasi ang layo din ng agwat nila Coco at Julia. Mamaya may papaliwanag po ko dyan. I'm not mistaken, mas malayo pa ang agwat nila Coco at Julia kaysa sa Rochelle. Totoo po to. Ito po, mamaya papaliwanag ko po. About kay Coco at Julia. Kaya to Rochelle, solid organic supporters kahit di man sila aamin in public, nakikita naman natin ang kaswitan nila na may subuan pa nga eh. Ika nga, action speaks louder than words. Saka sinabi din nila Dong and Langga kung anong nakikita ninyo sa kanila. Kaya nga sa mga, ayun, saka sinabi din ni Dong and Langga na kung ano nakikita nyo sa kanila, yun na yun. No need to explanation. Kaya sa mga basher na masyadong pinagmamadali nila ang Rochelle, sa pag-amin nila in public, matulog na lang muna kayo. Ganda nito Baka pagising nyo, ma-ICU na kayo at madagdagan pa kayo mga bashers pag umamin sila. Kaya kung wala kayong magawa sa buhay ninyo, kung makialam ng buhay ng may buhay, mas mabuti pa na manahimik na lang kayo. Para mabawas-bawasan naman ang mga kasalanan ninyo. Saka Sir Marzano, bakit ba pagdating sa Rochelle, grabe na sila sa pangbaba sa dalawa? Tama naman to, bakit sa dalawa, grabe na kayo? Lagi nila nakikita, samantalang sa ibang mga beneficiary din naman nila Yan, tingnan nyo guys. Totoo naman to Bakit pagdating sa Rochelle, grabe na sila sa pangbabash? Totoo, bakit nga sa Rochelle, grabe ang pangbabash? Sa ibang mga beneficiaries, hindi naman nila binabantayan kasi nga hindi naman sikat yung iba. Si Rachel lang yung sikat. Para sa basher lang guys, baka may mag-comment dyan Sinasabi ko ito for Rachel kasi nga sa mga basher. Pero ang totoo naman, di ba guys, si Rachel ay isa sa mga beneficiaries na talagang sikat, di ba? Isa siya, hindi ko sinasabing siya lang, okay? Di naman binabantayan, puro din naman sila love team, pero pagdating sa Team Rochelle, masyado silang high blood. Hay na lang buhay na nga naman. Ganda na sinabi niya. Ngayon, ano yung kay Coco at Julia? Explain natin. Alam nyo ba na si Coco at si Julia ay may relasyon sa totoong buhay, off-cam? At alam nyo ba na si Julia Montes ay grooming? May tinatawag silang grooming dyan Ano yung Sir Marzano grooming? Ibig sabihin, bata pa lang, inalagaan na niya, binakuran na niya. Parang nangyari din yan kay Celine Dion. Celine Dion ay grooming. So, ibig sabihin, mag-research kayo guys sa sin-explain ko maniwala kayo. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko pinipilit na maniwala kayo. Nasa inyo pa rin yun. Pero ito po yung grooming. Ibig sabihin ng grooming, bata pa lang, yung babae, inaalagaan na niya. So, sabihin na natin, si Julia Montes ay minor pa nun. Minor pa si Julia Montes. Ngayon, doon pa lang, binabakuran na niya. Ganon din si Celine Dion. Bata pa lang, binabakuran na. Kasi gusto niya Kasi magagawa. No? Ngayon, totoo na nagkaroon ng relasyon si Coco Martin at si Julia Montes. Pero patago. Tinago nila kasi, totoo yun, ibabash sila. At malaki nga yung agwat ng edad ni Coco tsaka ni Julia. Kaya they make it private. Kasi maselan. Ganun mahal mo Kaya lang hindi umaayon ng batas Anong gagawin natin? Hindi umaayon sa batas. Dahil pag sinabi mo in public, mayayari ka. Masisira yung career ni Coco Martin. So that's why tinago nila in public. Ito yung sinasabi ko, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo sabihin sa public. Kahit ako guys papayuin ko sila Ruel tsaka sila Rachel, wag nyo sabihin in public lahat ng private things ninyong dalawa. Wag. So, sana naiintindihan nyo may tawag doon grooming. Bata pa lang, inaalagaan na, tapos, gagawin nilang partner. So, they make it private. Mag-research kayo about yan, guys, para maintindihan nyo. So, yun lang. So, yan, di ba? Kay Marzano nyo lang nalaman yan, no?
Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. At marami pa yan guys sa mga comment na gusto kong basahin pero sobrang haba at talagang ini-explain ko na sa inyo. Sana naunawaan nyo po. Ay nako, napakahirap sa side ko. Pero tuloy na natin to at i-react na natin to kay Ruel. Tara, let's bagets. Simulan natin to at play na natin. Rolf Malagsolid Supporters Group and Rochelle Love Team GC. Oy, happy birthday po kay Ate Azel, ay kay Ate Laarni, kay Ate Mads Ortez to kasi inaantok silang ga. So paghigaan niya mga kalingap, diretso na tulog. Sarap ng hangin dito. So kasama niya si Rachel, natulog dyan, di ba? Miss Bell, shoutout po. Mga kalinga, pag pupunta po kayo dito, no, if ever, pasyal po kayo dito, ha. Huwag niyo pong kalimutan ang ating kubo. Open po ito sa lahat. Open sa lahat. Pasyal po kayo dito, kahit maliit, bahay, kubo, kahit munti. No, kahit munti. Yan o, pasilip lang, ha. Patingin? Oo, yung si Rachel, oh. O, kita niyo nagkay si Rachel kasama ni Roel dito, ah. Oh, di ba? Natutulog si Rachel dito, magkasama sila. Ano pang problema nyo? Nasaan yun nanggaling yung sa sinasabi niyong parang walang ihintayin si Roel? Ano ba? May ba tong ano, guys, parang, alam nyo guys, hindi lang mata ginagamit, pati isip tsaka pakiramdam. Wag nga kayo mag-overthink, nag-overthink kasi yung iba eh. Ayan o, tutulog si Rachel, ang sarap ng tulog oh. Oh, pray natin to. Ata ni Ruel, ayun, magkasama sila oh. Oh. Pero sa loob ng kwarto si Rachel, magkahiwalay sila guys ah. Nayaan si Rachel matulog. Ayan oh. Tulog, di ba? Diba? Diba tulog mga kalingap? Yes, tulog. Ganyan po kasarap dito. Oh, di ba? Wala Malamig. pong pasok sa langga. Nag-live din siya kanina, di ba? Yan. Alright. Dang malapit na banding sa Sabado. Maganda Banding. yun. Sana walang negative criticism. Dapat constructive criticism lang. Yun, maganda po ang constructive criticism mga kalingap. No? Para mas lalo naming ma-enhance, di ba? Yes. Mas lalo namin ma-improve yung aming sarili para doon sa content na yun, di ba? Daming mga side comments na ganito ganyan, hindi nila naintindihan yung explanation, di ba? They're just listening mga kalingap on 1 to 2 words, no, without analyzing Oh, di ba? anong Tama si Roel eh. Nakikinig sila 1 to 2 words without analyzing. Hindi sila nag-a-analyze. Kaya alam nyo guys, kung walang reactor na magpapaliwanag, talagang mababa sila Rachel eh. Buti na lang talaga may Marzano TV eh. Na talaga ina-analyze bawat salita eh at yung time frame. Hindi nila binibigyan ng pahalaga yung basta sila dahil palusot na lang iba eh. Iba talagang ayaw lang kay Rachel eh. Alam nyo guys, alam nyo kung mahal nyo si Ruel at basta as long as mahal ni Ruel, mahalin ninyo. Huwag kayong parang magiging kontrabida. Kung si Ruel nga hindi siya nag-react eh. Wala naman siyang sinabi doon sa sinabi ni Rachel. Wala naman siya sinabi negative eh. Naiintindihan niya yun eh. Ang hindi lang nakakaintindi itong may ibang mga nanonood eh. Matutuyuan ako sa inyo ng dugo eh. Tuloy natin. ano talaga yung laman ng explanation or ano talaga yung laman ng message na yun, di ba? Exactly. So, ayun, ang dami pong nagko-comment doon na ganyan, ganito. Pero hindi naman po namin sila masisisi mga kalingap, no? Because they are entitled with their syempre their thoughts, di ba? Mga thoughts nila, opinion nila. Pero sana alamin nila yung buong ano talaga. Buong istorya, di ba? Buong Exactly. explanation, no? Wag lang yung didepende sa dalawang words na narinig na may negative doon. So yun na yun. Akala nila yun na yun. Di ba? Zoe Atos, shoutout po. Salamat po sa pa-birthday niyo po sa akin. Yan, thank you po.
Shoutout po sa inyo dyan. Happy birthday po. Intindihin na, basta kami lagi nakasupport sa inyo. Bahala. So, 'Di ba? Wag na Ayun, lang salamat po, intindihin daw. O, 'di ba? Wag daw intindihin. Kalingap pa. Sa inyong malawak na pag-uunawa, di ba? Napaka Sabi ni Ruel, no, 'di ba? Salamat sa inyong malawak na pangunawa. Kailangan talaga malawak. Hindi yung pagkarinig sabay alis live sa live tsaka sa video biglang alis sabay iiyak-iyak ka tapos kung ano na yung spread mo fake news. Kaya nga nagkakaroon ng analyzation din sa video reaction. Ito yung video reactions guys na nagbibigay ng analisa sa mga sinasabi nila. yung pumakalingap. Napakalaki namin, napakaswerte namin dahil kayo po ang sumusuporta sa amin, di ba? Di ba? Exactly. Napakalawak po na yung pag-unawa. Ayan. Pa-join naman sa video nyo dong, ay, wala mga ato Ate Charlotte, ahamang ka naglaglaga to, gahapon. Ayan. Bili ka ng solar. Sige po, sige po. Alright. Team Rochelle Fans Worldwide members, yung entry po natin, opo, huwag kalimutan. May 2 post na po ako, entry sa page. Team, ayan, show that what? Team, show what you've got. Ayan. Team show what you Once got. lang mga pa-contest mga kalingap pa. Eh, birthday ngayon ni Razel mga kalingap. Napaka-nod si Razel ngayon. Jerazel. So, ayan mga kalingap. Dalha silang sa Bohol dong. Puhon, di ba? Laagmitag Bohol. Mga Marilia, shoutout po. Don't mind them na konti pa sila. Mas marami kami nagmamahal sa inyo. Ayan. Kaya nga po, ipagpatuloy namin mga kalingap. No? Kasi, iilan lang po sila na talagang nambabash, di ba? Nagbibigay ng mga negative comments. Okay lang sana kung mga constructive criticism. Yung sa kanila is, yung yung mga, syempre, mga personal na po, di ba? Mga personal na po ng mga comments. Kaya, syempre, minsan di natin may iwasan na mabasa yun. Kasi nga, halos lahat ng mga comments dito, binabasa po namin. Para sa akin, lang po, hina-heart ko minsan dinidelete ko po, binablock ko po. Iyaw-iyaw dyan, tapos Boodle Fight, sarap niyan. Sobra po. Sir Ramon Normal kasi guys kahit anong gawin ni Roy, makaabasa pa siya ng basher. Labrador, no? Pag matapos pa ito, yan po ang aming gagawin dito. Diba? So, Ate Jen Biado, shoutout po kay Ate Jen Biado. Sarap ng tulog ng mga ibang tao. Normal po yan. Kaya, syempre, ang iniisip ko talaga, kung paano natin matatapos yung mga pabahay. No? Good. Kahit sa ganyang views lang mga kalingap, di ba? Actually, kung yung views yung pagbabasihan mga kalingap, hindi po yan makapagpatayo ng pabahay natin, di ba? Hindi yan makakabuo ng kahit siyempre kahit maliit lang na bahay, no? Kasi nga po, kahit ganyan yung views natin mga kalingap, how much more na lang siguro yung revenue natin, di ba? Yung iba nga dyan talagang pumapalo ng 100 to 200,000 and up views, di ba? So, syempre, obvious naman doon, yung sahod doon is talagang nangangalahati o kaya talagang mas mataas pa. No? Sa atin, di ba? Talagang kailangan pa iangat, di ba? Kailangan pang paangatin para mas lalong tataas. Kaya para sa akin, hanggat may mga nanood, no? Hanggat merong mga sumusuporta, hanggat merong mga nag-i-sponsor, tuloy tayo. Oo. Tuloy tayo sa ating advocacy. Diba? Kaya marami naiinggit kay Ruel, no? Nagreklamo ko, konti na lang daw yung yung sponsor niya. Si Ruel guys talagang ganun talaga marami nagtitiwala sa kanya, 'di ba? So ako talaga he deserve naman na magkaroon ng maraming sponsor guys, 'di ba? Inggit na lang talaga yung mga basher. Tuloy natin. Walang iwanan ito mga kalingap, tuloy-tuloy po ito. Kasi hindi niyo po kami iniwanan, hindi niyo po ako iniwanan. Right. Bagkus po ay talagang patuloy pa rin po kayo, di ba? Kahit hindi pa nasimulan yung pabahay na yun, andyan na kayo, di ba? Andyan na kayo umaalalay. Nagpapadala na po kayo ng tulong mga kalingap. Di ba Kaya talaga nga si po, Ruel, no? nagaganahan tayo tumulong. Nagaganahan po tayo na maglingap.
Kasi buong-buo po yung suporta niyo po sa akin. Alright. Kumbaga mga kalingap na para sa akin, di ba? Kahit man na hindi enough yung yung tawag dito. Yung mismong talaga, yung kita natin dito. Pero merong mga umaalalay sa iyo, di ba? Mukhang one for all for one, di ba? Alright. Talagang magtutulungan mga kalingap. Kaya napaka-blessed ko po mga kalingap na Pa-bless niya. kilala po natin yung mga totoong sumusuporta, no? Without expecting any returns, di ba? Kahit shout out lang, no? Okay na sa kanila. Kahit simpleng thank you, okay na sa kanila. Kaya grabe, no? Grabe na kilala po namin kayo. Roel, suggestions ni Marzano, bigyan mo daw ng mga reactors na magtanong sa inyo for reactors lang daw. Maganda-gandang topic niyo paminsan-minsan. Pwede po. Pwede. Bay talaga ni Roel Malalag, ano? Talagang salamat din sa nag-comment, no? Kung sino ka man. Di ko na makita, pero thanks so much at talagang pinarating mo kay Roel Malalag. Salamat sa Diyos, ha? Kung sino ka man, ha? Talaga naman, ha? No, ito para sa'yo, Rachel Morales, Matubang. At tuloy-tuloy lang ang support kay Ruel of Malalag. At nakakatuwa tong batang to dahil talagang nakapokus siya sa kanyang proyekto, yung pabahay. So ako, talagang deserve niya na dumami yung kanyang sponsor. Ayan na natin yung mga ingkitera. Basta focus lang tayo sa mabuting paggawa. Di ba, Ruel of Malalag? Pwede po, yung mga reactors yung magtatanong sa amin, di ba? Yung reactors magtatanong sa mga vloggers, di ba? Ganyan. Okay yan. Kasi ang mga reactors, they are the one nakaka-observe, di ba? Nakaka-observe sa mga ginagawa ng isang vlogger, no? Kasi nga, ayun, sila yung taga-panood, di ba? Sila yung taga-bigay ng mga reactions, di ba? So, kailangan, kung meron silang napapansin doon, or meron silang mga suggestions, meron silang questions regarding sa pag-vlog mo, at least masasagot po namin. Pwede. Wala pang signal. Bait ni Ruel, no? Hello po. Grabe tong batang to. Napaka-bait niya talaga, no? Tuloy natin to, guys. Nawala lahat ang internet. Nawala internet niya. Ayun. Doon, kailan mo gusto simulan tanong galing sa reactors? Game kami, sabihin mo lang kami. Pwede po next Sabado yata. Mahina signal natin, blurred na po. Oh, blurred na. Blurred na po. So anyway, guys, no, puputulin na natin 'yan at mukhang darating ang point, yung time na na mukhang kinusudio ni Ruel of Malalag na kukuha siya ng tanong from us sa mga reactor, no? Pero maraming salamat sa Diyos. Sana sa lahat ng mga sumusupport kay Ruel of Malalag, sana wag po kayo magbago at sana po wag po tayo masyadong mag-overthink. Basta sinabi ni Rachel malinaw po, darating tayo doon. Abangan lang po natin. Wag po tayo magmadali. Para sa akin, panatag ako. Taas ang kamay ang panatag rito o comment down below sa magsasabi na panatag sila sa Rochelle. At maraming salamat sa Diyos. Sana po kung may mali po ako, i-correct nyo ako, pero ako ang base sa aking pag-aanalisa, no? Na that's a positive answer from Rachel Morales. Tama si Ruel, huwag kayong kumuha ng isa o dalawang words without analyzing it. No, kaya minsan nagkakaroon ng fake news kasi narinig na ganito, tapos kinuwento sa iba, yung pala mali, may dagdag o bawas na. Hindi mo na ina-analyze yung bawat sinasabi ng isang tao. Unfair kay Rachel Morales. Na parang nahusgahan siya agad, na parang hindi na siya susuportahan, no? Because dahil nasaktan sila. Pero sana po, no, kung kayo nasaktan, isipin niyo din yung pakiramdam ni Rachel. Nasaktan din sila sa inyo. Nasaktan din si Rachel Nasaktan din si Rachel sa mga sinasabi ng ibang mga tao sa kanya. Sana kung tayo nasaktan, no, kung tayo yung mga matatanda na, tayo yung mga adult, sana tayo yung umunawa. No, hindi palagi iniisip natin sarili natin. Mali 'yun. Wag ganon. Ako, hindi ko iniisip. Dapat lagi ko iniisip yung maramdaman ng ibang tao.
no? Especially Ruel at Rachel. Sana ganun, guys. No? At sana umaasa po ako sa lahat ng mga Rochelle fans na sana maging panatag sila. At sana naintindihan nila yung paliwanag ko. Pasensya na po kung may nagkamali po ako, pero for me, ay sasabihin ko po yung gusto kong sabihin at magbibigay ako ng opinion para lang maintindihan ng iba na nagkamali sila, no? Pero yun lang po at maraming salamat sa Diyos at samahan ninyo ulit ako sa next video reaction, and to God be the glory, guys. Bye-bye po. Bakit ba nung ika'y aking nakita